Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Julio. Nasa 25 taong gulang ako noon at naninirahan kami sa probinsya ng Leyte. Nakatira kami sa isang liblib na baryo, kung kaya tanging ang mga albularyo lamang ang siyang tanging nilalapitan namin upang gumamot ng aming mga karamdaman. Maliban kasi sa salat sa pinansyal ang karamihan, malayo rin kapag bababa pa at pupunta sa mga pagamutan. Sa aming baryo ay kilala ang aking ama bilang mahusay na albularyo. Kilala rin siya bilang manunugis ng mga aswang. Kung kaya kinakatakutan ito ng mga nilalang ng kababalaghan at kasama na roon ang mga aswang, manlalason, mambabarang at mangkukulam. Noong nagsisimula pa lang kasi si Papa sa kanyang pagiging albularyo, ay marami ang aswang sa lugar namin. Idagdag pa ang mga nagsisiga-siga ang mga tao na may kakaibang kakayahan ng dilim. Pero lahat sila ay kung hindi napatay ni Papa sa harap-harapang laban, ay nagsilayas na lang at lumipat sa ibang lugar para makaiwas kay Papa. Bata pa lamang ako ay palagi na akong isinasama ni Papa sa panggagamot at maging sa pakikipaglaban niya paminsan-minsan sa mga kampo ng kadiliman. Dahil sa nag-iisang anak lamang ako, kung kaya gano'n na lang ang pagnanais ni Papa na maturuan rin ako at manahin ang kanyang pagiging albularyo. Hindi naman ako tumanggi sa nais ng aking ama, sa kadahilanan na bata pa lamang ako ay namulat na ako sa lihim na hiwaga ng mundo. Lalo na nang mapatunayan ko rin na totoo ang mga nilalang na hindi maipaliwanag ng siyensya, tulad ng mga aswang, engkanto, bertud at mga anting-anting. Dahil sa palagi kong pagsama sa aking ama, kung kaya kinahiligan ko na rin ang pagtuklas ng mga lihim na kaalaman at pag-aaral ng buhay na salita. Maging sa pangkumbati, pang-espiritual, nagpatuloy pa nga ako sa pagtuklas at pag-aaral hanggang sa naging bihasa na ako at naging kaagapay ni Papa sa mga panggagamot at pagpaslang sa mga aswang, hanggang sa dumating na ang panahon na namatay na nga ang aking ama dahil sa katandaan at ako na ang nagpatuloy ng kanyang nasimulan. Sa edad na 33 anyos ay tanyag na ako bilang isang magiting na albularyo sa aming baryo. Sa katunayan niyan ay talagang maraming mga kababaryo namin ang halos araw-araw na pumipila para lamang magpasuri at magpagamot sa akin. Marami na akong napatunayan sa larangan ng aking pagiging albularyo. Noong mamatay si Papa, ay tila nagbunyi ang mga may lahing aswang, mangkukulam at manlalason na nagsilayas at bumalik sa baryo namin. Alam nila na ako ang nagmana ng mga kakayahan ni Papa, pero hindi sila takot sa akin, kaya kailangan ko rin maging mabagsik kagaya ni Papa para protektahan ang aking sarili, pati na ang baryo namin. Kaya pinaghandaan ko talaga sila at isa-isang itinutumba sa tuwing may mga sumusugod sa bahay namin kapag gabi, hanggang sa halos maubos ko rin sila at ang mga natira ay lumayas rin. Sa dami ng aking mga natulungan ay hindi ko na nga mabilang, subalit lingid sa kanilang kaalaman na ang kinikilala nilang isang magaling na albularyo ay may kakaibang bagay na inililihim, dahil meron din akong tangan na bertud ng aswang. Pero hindi po ako aswang ha, nagagamit ko lang ang kakayahan noon sa oras ng pangangailangan. Dahil sa aking kakayahan
ay naging tahimik at payapa ang aming baryo hanggang sa nagkaroon na ako ng asawa't anak. Nakatira kami ng aking pamilya sa bahay na aking kinalakihan. Medyo malayo iyon sa pinakasentro ng baryo. Sinadya iyon ng aking ama dahil madalas kaming salakayin ng mga aswang at ibang mga taong may kakayahan sa kadiliman. Kaya maigi raw yung malayo kami sa ibang mga bahay para walang nadadamay. Maliban doon, tahimik rin mamuhay dahil walang maingay na kapitbahay. Kaya noong magkapamilya na rin ako, ay doon ko na rin sila itinira. Katulad ng aking ama, ay palagi ko rin isinasama ang kaisa-isa kong anak na si Manuel sa aking mga lakad upang pagdating ng panahon ay siya ang magpapatuloy ng aking ginagawa. Manuel, anak, matulog ka na ng maaga dahil maaga tayong aalis bukas. Saan po ba tayo pupunta, Itay? Tutungo tayo sa kabilang baryo dahil may kailangan tayong gamutin. Dadalawin na rin natin si tiya mo. Sige po, Itay, mauna na po ako matulog sa inyo ni Inay, ha? Kaagad naman itong pumanik sa kanyang silid, habang ako naman ay inihahanda na ang aming mga dadalhin para sa kinabukasan. Habang inaayos ko ang mga gamit, ay hindi ko maiwasang maalala ang sinabi sa akin kanina ng aming taga-baryo patungkol umano sa pambibiktima ng mga aswang sa karating baryo. Nambibiktima ng walang pinipiling oras, mapaumaga man o gabi, at hindi lang ito nag-iisa dahil ayon sa nakausap ko, isang grupo o angkan ang nasabing nambibiktima at naghahasik ng lagim doon. Balik kinabukasan ay sasadyain namin ni Manuel iyong isang buntis na malayong kamag-anak namin na nanghihingi ng tulong dahil sa di umano'y pagpaparamdam ng mga aswang sa kanila gabi-gabi. Maglilimang buwan pa lang naman ang dinadala nito, subalit dahil sa walang tigil na pambibiktima ng mga aswang, kung kaya hindi maalis sa asawa ng pinsan ko na matakot sa panganib na baka maging sila ay biktimahin rin ng mga aswang na namamayagpag na sa kanilang lugar. Bali ang gagawin namin ng anak ko ay poprotektahan ang buntis, maging ang dinadala nitong sanggol. Kung kaya mas mainam na maunahan namin ang mga aswang at makapaglagay kaagad ng mga pangontra sa palibot ng bahay. Ayaw na rin kasing magpakakampante ng padre di pamilya dahil halos araw-araw din na may napapabalita na may binibiktima ang mga aswang sa lugar na iyon. Kung kaya't dali-dali itong tumungo sa aming baryo at humingi ng tulong sa akin. Noong una ay medyo nagulat pa nga ako dahil kay tagal din ang panahon bago muling may mga aswang na nambibiktima sa aming lugar. Siguro naging abala lang ako sa panggagamot, kung kaya hindi ko na napagtuunan ang pag-usbong muli ng mga kalaban. Matagal na rin naman silang wala magmula noong malipol ko ang lahi nila noong ikalawang bugso ng kanilang pagsalakay, noong panahong patay na ang aking ama. At sa pagkakataong iyon nga ay napatay ko rin naman ang karamihan sa kanila at iyong ilang natira ay lumayas. Kaya mula noon ay pinagtuunan ko na lang ng atensyon ang panggagamot sa aming baryo. Kaya hindi na ako nagroronda para maghanap ng aswang sa lugar namin. Ito siguro ang isa sa mga dahilan kung kaya nagsibalikan ang mga ito at muling naghahasik ng lagim sa mga karating baryo. Alam kong sanay ako sa pagpaslang at pagtugis ng mga aswang. Subalit sa tagal ng panahon na pagpapahinga ko, ay alam ko sa aking sarili na hindi na ako handang kalabanin ang angkan ng mga aswang na namiminsala sa karating baryo. Inisip ko na maglalagay na muna kami ng mga pangontra laban sa mga aswang.
habang pinaghahandaan ko kung papaano tatalunin ang mga iyon. Nang gabing iyon nga ay hindi ako gaanong makatulog dahil sa pag-aalala. Kung kaya muli kong inaral at kinabisa ang libreta at dinasalan na rin ang medalyong Tres Pico Roma na minana ko pa sa aking ama. Mas maigi na ang maging handa kung sakali, lalo na at kasama ko pa ang aking anak. Madaling araw pa lang noon ay binaybay na namin ng aking anak ang daan, sakay ng aming kabayo patungo sa Karatig Baryo. Medyo malayo-layo din kasi ang aming pupuntahan. Dadaan pa kami sa masukal na kagubatan, kung kaya mas mainam na agahan namin ang pag-alis, nang sa ganun ay hindi kami abutin ng tanghali. Nagpatuloy pa nga kami sa aming paglalakad nang mapadaan na nga kami sa kagubatan. Nagulat ako dahil kakaiba na ang gubat na iyon kaysa sa dati naming dinaanan ng aking ama. Dahil sa ngayon ay nababalot ito ng mabigat na presensya. At nasa bukana pa lang kami ng kagubatang iyon ay may naaamoy na kaming masangsang na amoy. Tay, bakit parang mabaho po sa loob ng gubat na ito? At parang may nabubulok na kung ano. Huwag kang maingay anak, magmasid ka lang at makiramdam. Dahil tila may kakaiba akong nararamdaman sa lugar na ito. Tay, huwag na lang kaya tayong pumasok sa gubat. Baka may kung anong nilalanga sa loob. Wala na tayong ibang pwedeng madaanan anak bukod rito. Isa pa, mas papapadali tayo kung dito tayo dadaan. Pero talagang iba po ang pakiramdam ko dito tay eh. Mukhang may kung ano talagang nakakatakot sa loob ng gubat na ito. Huwag kang matakot anak, nandito naman ako. Magtiwala ka lang. Sagot ko pa sa anak ko para mabawasan ang kabang kanyang nararamdaman. Pumasok na nga kami sa loob ng gubat at nabigla kami sa aming mga nakita. Dahil sa loob pala noon ay may mga kubong nakatayo at hindi bababa sa 15 kubo ang naroon. Bukod pa roon ay marami kaming nakikitang mga bata. Sinyalis na may mga naninirahan nga doon. Subalit ang nakakatakot ay ang mga sinampay na mga karne upang ibilad. Dahilan kung kaya nangangalingasaw ang amoy nito sa loob ng gubat. Hindi na namin napigilan ang maduwal at masuka dahil sa tindi ng nakakasulasok na amoy na nanggagaling sa mga karne ng tao na nakasampay. Alam ko na marami silang naroon at mahihirapan akong talunin sila, lalo at kasama ko pa ang anak ko. Kaya minabuti na lang namin na lumayo sa pinagkukutaan ng mga aswang. Akmang lalayo na nga sana kami nang makalikha ng ingay ang anak kong si Manuel. May naapakan itong tuyong sanga, dahilan upang mapukaw ang pansin ng mga naninirahan doon. Sino yan? Mga kasama, maging alerto kayo! May nakapasok sa kuta natin! Mabagsik na sambit ng isang lalaking naroon sa pamayanan. Dali-dali namang nagsilabasan sa kani-kanilang mga kubo ang ibang mga taga-pamayanan. Kaya mabilis kong nilapitan si Manuel at pinakuha ang kabayo na aming sinasakyan kanina. Manuel, anak, sumakay ka na sa kabayo. Umalis ka na. Alam mo naman ang daan papunta kay na tiya mo. Pero tay, papaano po kayo? Huwag mo akong alalahanin anak. Kaya ko ang sarili ko. Sige na, mauna ka na. Lilituhin ko lang ang mga aswang na ito para hindi tayo masundan. Kaagad namang sumunod si Manuel at dali-daling sumakay sa kabayo. Sinipat ko naman ang kinaroroonan ng mga aswang na sa mga oras na iyon ay tuluyan ng nagpalit ng anyo at naging mga dambuhalang itim na aso na may matatalas na ngipin at kuko. Alam kong mga lahing gabunan ang aswang na aking makakalaban dahil kahit umaga ay nagawa nila makapagpalit ng anyo. Maya-maya pa ay lumapit na sa kinaroroonan ko ang kanilang supremo na nagpakilalang si Guido.
Ikaw pala ang bisita namin. Ang anak ng dating mamamaslang ng mga aswang at batikang albularyo. Sino ka at bakit mo ako kilala? Ako si Guido, ang anak ng pinaslang yung pinuno ng gabunan sa kabilang baryo. Nakalimutan mo na ba ang batang tinapyasan ng tenga ng ama mo? Ako yun. Sambit nito at ipinakita ang kabilang tenga na natapyasan. Alam kong sa'yo ipinamana ng iyong ama ang kanyang pagiging albularyo. Ngayon, pagbabayarin ko kayo sa ginawa niyo sa ama ko at sa iba ko pang mga kalahi na pinaslang niyo. Sabi ko naman, malakas lang ang loob mong magsalita ng ganyan dahil di hamak na marami kayo ngayon at nag-iisa lang ako. Ah, ganun ba ang tingin mo, albularyo? E di sige, hinahamon kita sa isang duelo. Kapag natalo mo ako, ay maglilingkod kami sa iyo at ibibigay ko sa iyo ang bertud ng pagiging supremo ng mga gabunan. Subalit kapag ikaw ang matalo ko, gagawin ka naming hapunan. Ang anak at asawa mo naman ay gagawin naming alipin. Ano, pumapayag ka ba? Huwag mong idamay ang mag-ina ko sa kasunduan natin. Wala silang kinalaman rito. Talaga? Walang kinalaman ang anak mo? Siya nga ang magiging tagapagmana mo, di ba, ng iyong pagiging albularyo? At siya ang tutugis sa mga susunod na henerasyon ng mga kalahi ko. O baka naman natatakot ka lang? Wala kayatang tiwala sa mga kakayahang minana mo mula sa iyong ama. Tama ba ako? Huwag mo akong maliitin, aswang. Baka nakakalimutan mo. Ako ang pumaslang sa ikalawang bugso ng mga aswang na sumugod sa baryo ko. Nagpahinga lang ako ng ilang taon dahil naubos ko na ang mga aswang sa baryo ko. Pero hindi ibig sabihin noon na nakalimutan ko na kung paano pumaslang ng mga katulad mo. Ganun ba? E di umpisahan na natin! Pagkasigaw lang noon ang pinuno ng mga aswang, ay agad na iyong sumugod sa kinaroroonan ko. Nang mga oras na iyon ay nakapagbago na rin iyon agad ng anyo. Napapalibutan kami ng mga kalahi niya na nag-aabang sa aming duelo. Kung kaya wala akong ibang pagpipilian kundi ang makipaglaban at tanggapin ang hamon sa akin ng kanilang supremo. Sa isang iglap ay agad na kaming nagkasalpukan. Mabilis kumilos ang aswang na iyon. Kaya karamihan ng atake ko sa kanya ay naiilagan. Nagpatuloy kami sa aming paglalaban at napansin kong wala akong panama sa bilis at liksi niyang kumilos. Pero hindi ako pwedeng sumuko, kaya ipinagpatuloy ko ang laban at ginamit ang aking nalalaman sa manumanong kumbate. Ilang beses kong ginamitan ng tigalpo ang aswang na iyon. Pero nakapagtatakang tila inaabsorb lang iyon ng kanyang katawan hanggang sa napansin ko ang kakaibang kwintas na suot niya. Sa bilis niyang kumilos ay hindi ko man lang napansin ang mabilis niyang paglapit sa akin. Sabay lapat ng palad sa aking dibdib. Ginamitan niya pala ako ng sator, kaya tumalsik ako sa malayo at pagkabagsak ay nahirapan akong huminga. Pilit ako umuubo para maalis ang barang dugo sa dibdib ko hanggang sa nailabas ko nga iyon, pero nanghihina pa ang aking mga tuhod para tumayo. Dinampot niya ako sa pamamagitan ng paghawak sa leeg at makailang beses pinagkakalmot sa katawan. Ilang malalim na suntok rin ang bumaon sa aking sikmura. Muli niya ako ibinalibag sa malayo. At noong nasa lupa na ako nakalapag, ay inupuan niya ako at muling pinagsusuntok sa mukha. Tila biglang nablangko ang isipan ko. Ang iniisip ko na lang noon ay ang aking asawa at anak. Siguradong pareho silang maghihirap sa kamay ng mga aswang kapag nagpatalo ako. Iniangat ko ang aking kaliwang kamay para isalag sa mga suntok, pero nahawakan niya rin iyon. Hanggang sa maalala ko ang dala kong tansong punyal na nakasiksik sa aking tagiliran.
Binunot ko iyon, tapos nilito ko siya gamit ang kaliwang kamay para doon matuon ang tingin niya. Noong magkaroon ako ng pagkakataon, ay diretso kong isinaksak sa kanyang dibdib ang tansong punyal. Hinawakan niya pa ang kamay ko at pilit iyong binubunot, pero hindi ako nagpatinag. Nangihina na rin naman siya, kaya hinawi ko na siya pagilid para maalis sa pagkakakumbabaw sa akin. Pagkalapag niya sa lupa ay binunot ko ang punyal at muling isinaksak sa tiyan. Nakita kong pupugak-pugak ang dugo sa kanyang bibig. Sa ikatlong pagkakataon ay binunot ko ang punyal at isinaksak sa gilid ng kanyang leeg. Doon na tumirik ang mga mata ng pinunong aswang na si Gido. Lumabas mula sa kanyang bibig ang isang itim na bato o iyong birtod ng gabunan. Bilang nanalo sa duelo ay ako ang magiging bagong pinuno ng mga gabunan. Sabi ko sa lahat ng naroon, "Narinig niyo naman siguro ang kasunduan namin ng inyong pinuno bago kami naglaban. Dahil sa ako ang nanalo, kaya ako ang kikilalanin niyo bilang bagong pinuno ng inyong pamayanan. At bilang bago niyong pinuno, ay ipinag-uutos ko na magmula ngayon ay ititigil niyo na ang pamiminsala ng mga inosenteng tao. Simula ngayon ay mag-aalaga na kayo ng biik at mga manok na papalakihin para inyong magiging pagkain sa mga susunod na panahon. Pero habang hindi pa mapapakinabangan ang mga alaga nyo, ay mangaso na lang muna kayo ng makakain. Ang ilan sa inyo ay magpunta sa bahay ko bukas at ibibigay ko sa inyo ang alaga kong 4 na baboy. Malaki na iyon. Tipirin nyo na lang muna para tumagal lang 1 buwan. Kaya nyo namang kumain ng duma, prutas at gulay na nagmumula rito sa kagubatan. Ayokong may maririnig pa ako magiging biktima ng mga aswang. Mananagot kayo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Ayokong humantong tayo sa patayan para lang magkaisa. Kahit mga aswang kayo, ay may karapatan kayong mamuhay ng matiwasay nang hindi tinutugis ng mga santigwar. Kaya't hanggat walang nagiging biktima ng mga aswang, walang mga santigwar ang manunugis sa inyo rito. Malinaw ba? Oo, pinuno. Sagot ng ilan sa mga nakakatandang aswang sa pamayanang iyon. Laking pasasalamat ko dahil napapayag ko sila sa ganoong pamumuhay. Hindi iyon madali, pero kaya namang matutunan. Matapos ko silang makausap lahat, ay nagtuloy na ako sa paglalakbay patungo sa bahay ng pinsan kong buntis. Naabutan ko naman na naroon na ang anak ko. "Tay, anong nangyari? Paano kayo nakaligtas? Ang dami niyo pong sugat ah." "Wala ito anak, malayo ito sa bituka. Huhugasan ko lang ito ng maigi at lalagyan ng mga herbal na dahon. Mabilis lang ito maghihilom." Sabi naman ni pinsan, "Kuya, alalang-alala kami sa iyo. Ang sabi kasi nitong si Manuel, nahuli ka raw ng mga aswang sa pamayanan na dinaanan nyo dahil nakita niyang napalibutan ka na nila." "Ah, oo. Pero nadala naman sa maayos na pag-uusap at kaunting pisikalan. Kaya ayos na. May kasunduan na ako sa kanila na hindi na sila mamiminsala. Pero kahit ganun, ay isuot mo pa rin itong dala kong pangontrang kwintas. Tapos, lalagyan ko na rin ng proteksyon ang buong bakuran at bahay nyo. Para kahit may mapadaang aswang na dayo, ay hindi magtatangkang pasukin pa kayo rito. Basta't siguradong nasa loob lang kayo ng bakuran ha." "Maraming salamat kuya. Kahit papaano ay mapapanatag na kami ni Hiner." Matapos nga naming mag-usap, ay nagsagawa na ako ng ritual para maglagay ng proteksyon sa bakuran nila. Tapos saka naman nila kami inaya na kumain na ng tanghalian. Dahil sa malayo nga ang baryo na iyon sa baryo namin, kaya nakitulog pa kami sa kanila ng isang gabi. Tahimik naman at wala nang nagpaparamdam na aswang. Kinabukasan ng madaling araw ay muli na kaming naglakbay ng anak ko papabalik sa baryo namin. Noong mapadaan naman kami sa may pamayanan,
ay nagkatinginan pa kami ng mga taga roon. Tumango lang sila sa akin at tumango rin ako pabalik. Pagkarating sa bahay namin, ay balik uli sa pang-araw-araw na gawain. Magpapakain ng mga alagang baboy at manok, magpapastol ng 2 kalabaw at 1 kabayo. Noong mga sumunod na araw ay nagulat ako nang magtatakbo ang asawa ko na nagpunta sa akin sa likuran ng bahay. "Julio, may mga kalalakihan na naghahanap sa iyo. Hindi sila taga rito. Nakakatakot ang aura nila at kakaiba makatingin. Mukhang mga aswang sila, mahal. Kumukulo kasi ang langis na inilagay mo sa may pintuan." Pagkarinig ko sa sinabi ng aking asawa, ay dali-dali akong tumayo at nagtungo sa harapan ng bahay dahil baka mga kalaban. Pero nakita ko ang pamilyar na mga mukha. Si Opong, Lucas at Romeo. Ang 3 na itinalaga kong mamahala sa pamayanan habang wala ako. Pagkakita nila sa akin ay agad noong sinabi, "Pinuno, gandang araw po. Pasensya na, natakot yata namin ang misis mo. Namutla noong makita kami eh." "Ah, oo. Hindi ko pa kasi naikwento sa kanya. Tsaka bumula ang langis na nakalagay sa pintuan, kaya alam niya kung ano kayo. Bakit kayo na parito?" "Kasi pinuno, medyo naninibago pa ang mga taga-pamayanan sa pagkain na karamihan ay prutas, gulay at duma. Sinubukan naman naming mga aso sa gubat. Kaso mga bayawak at ligaw na manok lang ang nahuhuli namin. Hindi sapat para sa pagkain ng mga may sanggol at may sakit sa amin. Kailangan nila ng sariwang karne para bumuti agad ang pakiramdam nila. Di ba sabi mo, may baboy kang ibibigay?" "Ah, oo. Tara sa likod." Pagkarating sa likuran ng bahay namin, "Yang 2 malalaking baboy ang dalhin nyo. Sa susunod na buwan naman yung 2. Tsaka bukas, pumunta uli kayo rito. May ipapadala akong 6 na biik. Binili ko iyon para sa inyo, para alagaan nyo roon. Marami namang kamote at kamuting kahoy na pwede nyong ipakain sa mga baboy roon. Kaya siguradong mabilis kayong makakapagparami. Dalhin nyo na rin yung 12 manok na nasa kulungan. Karamihan dyan ay mga babae. Paramihin nyo na rin, ha?" "Oo, pinuno. Maraming salamat po talaga rito. Sa totoo lang, mas gusto namin ang ganito kaysa iyong bababa kami para maghanap ng dudukuting tao. Maliban sa labag naman iyon sa loob namin, natatakot pa kami na baka isang araw ay bigla na lang sunugin ng mga taong bayan ang buong pamayanan namin habang tulog kami dahil sa pandurukot namin ng mga tao." "Oo, tama ka talaga dyan, Upong. Kaya pamunuan niyong mabuti ang pamayanan niyo. Pansamantala lang naman ang pamumuno ko sa inyo. Ipapasa ko rin sa inyong 3 kapag maganda na ang takbo ng pamumuhay niyo roon. Kailangan muna makapagparami ng alagang baboy. Dapat bawat pamilya ay may alagang hindi bababa sa 5 baboy at 20 manok para masigurong hindi magugutuman. Ang gutom kasi talaga ang mag-uudyok sa atin na gumawa ng masama. Kaya iyon ang una nating tutugunan." "Opo, pinuno. Sige po, maraming salamat rito sa baboy at sa mga manok." "Oo, sige, walang anuman." Sagot ko naman sa kanila. Umalis na nga sila, dala ang 2 malalaking baboy at maraming manok. Noong wala na sila ay sinabi ng asawa ko, "Mahal, mga aswang sila, di ba? Bakit mo ibinigay ng ganun-ganun lang ang mga alaga natin?" "Ah, ganito kasi yan, mahal. Pinatay ko ang pinuno nila at ako na ang tumatayong bagong pinuno nila ngayon. Tinuturuan ko sila kung paano mamuhay ng normal at hindi na mimirwisyo sa mga tao sa baba. Pinag-aalaga ko sila ng maraming mga hayop para meron silang kainin. Isa ngayon, wala pa silang alaga kaya kailangan nila ng makakain. Kaya iyan muna ang mga baboy natin ang kakainin nila. Sa ganoong paraan, hindi na sila bababa para mabiktima ng mga tao." Tumango-tango lang ang asawa ko. Kahit papaano naman ay nakakaluwag kami sa buhay pagdating sa pagkain.
Marami kaming tanim na kamote, mais at saging. Kami ni Manuel ang gumagawa noon. Tapos si Mrs. naman ay mga gulay ang tanim niya sa paligid ng aming bahay. Kaya hindi na niya kailangan lumayo. Tapos madalas pa kaming binibigyan ng mga ginagamot ko ng iba't ibang pagkain. Gaya ng itlog, bigas, minsan naman ay kape at asukal. Kaya malaking tulong na rin naman iyon sa amin. Hindi kasi ako sumisingil ng pera. Ang sinasabi ko lang, imbis na pera ang ibigay nila ay pagkain na lang. Dahil ipapakain rin namin iyon sa mga pasyente na inaabot roon ng tanghalian na nakaabang sa mahabang pila ng mga magpapagamot. 2 beses sa isang linggo kung dumalaw ako sa pamayanan ng mga gabunan na pinamumunuan ko. Kailangan nakikita nila ang presensya ko roon para mangilag sila na gumawa ng masama at sumuway sa utos ko. Walang araw na hindi sila abala. Pinabakuran ko kasi ang pamayanan nila gamit ang mga kahoy at kawayan. Napakarami na rin kulungan ng manok sa bawat harapan. Sa likuran naman ay mga baboy ang naroon na kulungan. Makalipas ang 2 taon, ay malaki na ang ipinagbago ng pamayanan nila. Naturuan ko na rin sila na manamit ng tama para hindi sila maging kakaiba sa tingin ng mga tao na nasa ibabang pamayanan. Kapag may mga patyanggi sa baba, ay kami ni Manuel ang pumupwesto at inilalagay ang mga produkto ng pamayanan. Nakakapagbenta na rin kami ng mga baboy na mas mura ang halaga kaysa sa mga nasa ibaba. Makalipas pa ang 2 taon, bali pang 4 na taon na iyon ng pamumuno ko sa kanila. Itinalaga ko na ang 3 na mamumuno sa pamayanan nila. Mukhang kaya na nilang pamunuan iyon. Sa tingin ko rin ay wala nang magkakainteres na ilagay ang buhay nila sa panganib para mambiktima pa ng tao kung napakarami naman nilang alagang hayop sa kanilang tahanan. Ang buong akala ko ay magiging tuloy-tuloy na ang pagiging mapayapa ng baryo namin, pati na rin ang baryo ng mga aswang na sa pagkakataong iyon ay hindi na tinatawag na baryo ng mga aswang. Itinuring na silang baryo ng mga katutubo. Sinabi ko kasi sa kanila na kailangan nilang ipreserba kung ano ang natural nilang kaugalian at paniniwala. Basta wala lang kakataying tao bilang alay sa mga pagtitipon nila. Hanggang sa napabalita ang pagdating ng kapatid ng mayor sa lugar namin. Mayaman ang nasabing lalaki. Maraming biniling lupain sa bayan at pinatayuan ng mga gusali at mga naglalakihang mga negosyo gaya ng bigasan, grocery, hardware at mga meat shop. Hindi ko naman naisip na magiging problema iyon dahil mas mainam nga kung may mga ganoong negosyo sa bayan dahil uunlad ang lugar. Marami ang magkakaroon ng trabaho at ang matamlay na ekonomiya ay sisigla. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang hangarin ng lalaking iyon. Dahil matapos niyang makapamili ng mga lupain sa bayan, sinimulan niya namang mamili ng mga lupa sa rural area, sa mga lugar na mga magsasaka ang nakatira. Marami ang mga taong hindi nagbenta noong una, pero dinaan nila sa dahas. May sariling private armed group ang lalaking iyon. Kakatok sa bawat bahay at makikipag-usap, habang kaliwat kanan ang nakabantay na may dalang mahahabang dekalibreng armas. Kaya naman, nanginginig sa takot ang mga pamilyang kinakausap nila. Idagdag pa na may kasamang banta at pananakot ang ginagawa nilang pakikipag-usap. Kaya marami sa mga taga sa amin ang napilitang magbenta na lang ng kanilang lupain sa presyong wala pa sa kalahati ng tamang presyo. Sa ilang buwan lang na lumipas
ay malaking bahagi na ng bukirin ang pagmamay-ari ng taong iyon. Ginawang pastuhan ng mga baka at kabayo ang kapatagan. Ang mga kabundukan naman ay sinisimulang bungkalin dahil gagawin raw na minahan. Maliban sa pagiging mayaman, ay malakas rin ang kapit noon sa gobyerno dahil walang napapala ang mga nagrereklamo sa munisipyo. Halos araw-araw ay namamataan ang mga truck na paruot parito na may mga nakasunod na pick-up truck na may sakay naman na kalalakihang armado. Kaya wala talagang umaalma. Isang araw ay may lumapit sa akin ng mga kabaryo ko upang humingi ng tulong. Hindi na raw nila matiis ang mga pamimirwisyo ng mga armadong kalalakihan. Nagsisiga-sigaan na rin kasi ang mga iyon. Mang Julio, baka maaari nyo naman po kaming tulungan para mapaalis ang mga armadong kalalakihan dito sa lugar natin. Sumusobra na sila sa kanilang panghaharas. Wika ng kabaryo kong si Nestor. Ano pong magagawa ko? Isa lamang ako simpleng albularyo. Hindi mga aswang ang kalaban natin rito, kundi mga normal na tao lang din. Hindi kaya sa munisipyo nyo dapat ilapit ang problemang iyan? Sagot ko pa sa kanya. Mang Julio, hindi kami pinapansin sa munisipyo. Maging sa istasyon ng pulis ay tinatawanan lang kami. Nag-iinarte pa raw kami. Gayong binabayaran naman lahat ng kinakamkam na lupain. Siguro raw nagpapataas na kami ng presyo. Hanggang kailan natin titiisin ang ganito pang aabuso na ginagawa nila? Hindi mo rin ba alam na may mga pinatay na rin sila? Yung mga taga-dulo na sinasabi nilang binayaran at umalis na rito, hindi ganoon ang nangyari doon. May nakakita noong pagbabarili nila ang pamilya at isakay sa service nila na van. Sabi ko naman, ipagpasensya nyo na talaga. Wala akong magagawa sa problemang iyan. Siguro, kailangan iakyat nyo ang reklamo sa mas mataas pa sa munisipyo para mabigyan ng aksyon ang reklamo nyo. Ewan ko sa'yo, Julio. Hindi kami naniniwala na wala kang magagawa. Isa kang albularyo. Alam namin kung ano ang mga kakayahan na meron ang iyong ama. At namana mo rin iyon. Ayaw mo lang talagang tumulong. Naduduwag ka lang siguro. Wika pa ng kabaryo kong si Nestor at umalis na kaagad nang walang paalam. Lingid sa kaalaman ng aking mga kabaryo ay may balak talaga akong gawin. Ayoko lang ipaalam sa kanila dahil baka bigla na lang akong sugurin ng mga armado at madamay pa ang pamilya ko. Hindi pa naman maiiwasan na meron talagang magtatraidor sa isang grupo o hindi sinasadyang makapagkwento. Kaya para maiwasan ang bulilyaso, kaya naman nagplano ako ng palihim. Kinagabihan, nagtungo ako sa pamayanan ng mga aswang kung saan dati akong namuno. Kinausap ko sila at humingi ng payo sa kanilang konseho. Bali maliban sa 3 namumuno, meron din silang 7 matatanda na siyang magdidesisyon sa bawat problemang kakaharapin ng kanilang pamayanan. Iyon ang naisip kong gawin sa kanila para may pagkakaisa silang lahat at lahat ng mga hakbang nila ay pinagkakasunduan din ng lahat. Mga kasama, narito ako hindi bilang pinuno nyo, kundi bilang isang pangkaraniwang mamamayan na humihingi ng tulong. Hindi ito para sa aking sariling kapakanan, kundi para sa mga taong inaabuso ng ganid sa kayamanan ng negosyante. Marami na silang pinatay at pinagsamantalahan. Sabi naman ni Opong, Julio, anong aksyon ba ang gusto mong mangyari? Kailangan niyong lipulin lahat ng armadong mga kalalakihan na pumupunta sa pamayanan namin. Madalas, hapon silang nagpupunta. Hanggang gabi sila nananatili at madaling araw na ko umalis. Bago makarating sa amin, ay may madadaanan silang makipot na daan at bangin na ang gilid. Uubusin natin sa paglipol lahat ng pupunta bukas ng gabi. Tapos sa mga susunod na gabi ay mag-aabang pa tayo.
Kung meron uli silang ipapadalang mga armado. At kung meron nga uli, idililipulin din natin lahat. Maari ko bang maasahan ang tulong nyo? Sabi naman ni Lucas. Saglit lang Julio ha. Pag-uusapan mo na ng aming konseho ang hiling mo. At sana, igalang mo ang aming magiging desisyon. Gayong ikaw ang nagtatag nito para maging patas ang lahat ng ilalabas naming desisyon. Oo Lucas, alam ko. At handa akong tanggapin ang magiging pasya nyo. Saglit silang nag-usap-usap habang pinaupo muna ako sa labas. Makalipas ang 15 minutong deliberasyon ay tinawag na ako uli at pinapasok sa kanilang munting bulwagan. Si Upong ang nagsalita. Julio, ito ang naging desisyon ng konseho. Tutulungan ka namin na ubusin lahat ng masasamang loob na pumupunta sa pamayanan nyo o maging sa ibang pamayanan na malapit rito. Sa isang kondisyon, lahat ng katawan ay sa amin mapupunta. Hindi porket hayop na lang ang kinakain namin ay ibig sabihin nakalimutan na namin ang sarap ng karne ng tao. Tsaka ang usapan natin kahit noong ikaw pa ang namumuno, walang bibiktimahin o kakainin na inosenteng mga tao. Siguro naman, alam mo na malayo sa pagiging inosente ang mga armadong grupong ito. Kaya marapat lang na sa sikmura namin ang kanilang huling hantungan. Lahat ng armas at gamit nila ay sa amin rin mapupunta. Ibibenta namin iyon sa mga rebelde sa kabundukan para mapakinabangan at maging pera. Kilala mo rin ang mga rebeldeng iyon, hindi sila abusado. Ipinagtatanggol lang nila ang mahihirap na inaapi. Ano, malinaw ba ang kasunduan natin? Sabi ko naman, oo, sumasangayon ako. Dapat kasama ako sa misyon para masigurado ko rin na walang mapapahamak na taga rito sa pamayanan nyo. Ganon nga Julio, iyon din ang gusto namin, iyong kasama ka. Matapos naming mag-usap-usap ay pinagplanuhan na namin ang hakbang na gagawin. Tapos umuwi na ako sa bahay. Kinabukasan, 4:00 pa lang ng hapon ay nakapwesto na kami sa makipot na daan. Meron ding mga nakapwesto sa ibaba. Ilang saglit pa ay may dumaan na 3 pick-up truck na may lamang mga armadong kalalakihan na may dalang mahabang baril. Naroon lang ako sa hindi kalayuan sa daan, nakasuot ng maruming damit at nakatakip ang mukha habang nakahiga sa lupa at may mga dahon na nakatakip sa akin. Noong tumapat sa akin ang mga sasakyan, ay isa-isa kong binato ng tigalpo. Sa ganoong paraan ay walang pagsabog na maririnig. Tila isang malakas na bomba ng hangin lang iyon na naghulog sa mga sasakyan sa gilid ng bangin. May ibang mga nakatalon, pero noong sumenyas na ako sa mga kasama kong gabunan, ay halos magsabay-sabay na sila na nagsiangil at tinalunan ang mga kalalakihang naroon. Nasa 30 ang mga kalalakihang armado na dumating, tapos ang mga kasama ko ay nasa 50 na mga gabunan. Kaya kahit pa may baril sila ay wala ring laban. Ilan lang ang nakapagpaputo, pero wala namang epekto iyon sa makunat na balat ng mga gabunan. Isa sa mga kalalakihang iyon ang bumunot ng isang mahabang ita. Pero bago pa siya makalapit sa isang nakatalikod na gabunan, ay agad ko na rin iyong binato ng tigalpo, kaya tumalsik sa malayo. Nasinundan naman ng ibang mga aswang at kinalmot ng malalim ang leeg na ikinamatay noon. Makalipas lang ang 15 minuto ay tapos na kami sa aming operasyon. Nagsidatingan ang mga kababaihang aswang para tumulong sa paghahakot ng mga gamit noong mga armado. Tapos ang sasakyan na gamit nila ay itinuloy na sa pagtulak paibaba ng bangin para hindi na makuha pa. Kinabukasan, mabilis kumalat ang balita tungkol sa mga tauhan ng negosyante na nawawala. Nagpunta lang raw ang mga iyon para maghatid ng papeles at bayad, pero mukhang tinambangan raw ng mga rebelde. May dumating pa nga ng mga pulis
na nag-iimbestiga. Maging ako ay kasama sa kinausap ng mga pulis at tinanong sa nangyari. Sabi ko naman na sa buong magdamag na lumipas ay wala naman kaming namataan na may dumating na mga armadong kalalakihan at lahat din ng mga tao sa pamayanan ay maagang nagkukulong sa mga bahay nila sa takot na maabutan noong mga armado at mapagtripan. Halos lahat din ng mga kinausap ng pulis ay nagpatunay na wala ngang dumating na tauhan ng mayamang negosyante sa pamayanan namin. Kaya agad na rin kaming nilubayan ng mga pulis. Makalipas ang 2 araw, muling may nagbalik ng mga armadong kalalakihan. Mas matapang na sila at alerto. Lahat naman ng mga kabaryo ko ay parang sisiw na sumasagot sa mga tanong nila na wala kaming alam sa mga nawawalang kasamahan nila. Noong umalis sila ay mabilis akong sumakay ng kabayo at pinuntahan ang pamayanan ng mga aswang. Sinabi kong papauwi pa lang ang mga dayong armado. Kaagad naman silang nagsipalit ng anyo at mabilis nagsitakbuhan sa unahan ng aming baryo. At noong dumaan ang mga tauhan noong negosyante, ay agad na nilang pinagtulungan at wala ring itinirang buhay. Hindi pa doon nagtatapos ang lahat dahil may 3 grupo pa ang mga sumunod roon. Pero gaya ng mga nauna ay wala ring itinirang buhay ni hindi na nga nakita ang mga katawan. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagkalipol ng mga tauhan noong negosyante, ay natigil na ang pagpapadala ng mga tauhan sa lugar namin. Nasa 20 pamilya pa ang hindi nila nabibili ang lupain na kasama sa plano nila. Buong akala ko ay susuko na iyon dahil sa mga nangyari. Pero hindi pa rin pala. Makalipas ang 2 linggo, sunod-sunod ang dating sa akin ng mga umiiyak na ginang. Bigla na lang daw nagsisigaw ang asawa nila at tumitirik ang mata. May isang dinala sa akin, nagamot ko naman at nabigyan ng pangontra. Pero iyong ibang pinuntahan ko ay hindi ko na naabutang buhay. Pagka-uwi ko sa bahay ay may isa na naman ang dinala. Buhay pa pero nagdidiliryo na. Agad kong tinawas at napag-alaman kong binarang ito. Bali yung 4 na lalaking binarang ay pare-parehong kasama sa pamilyang hindi pa nagbebenta ng kanilang lupain doon sa negosyante. Doon ko nalaman na nagtungo ang negosyante sa pamayanan ng mga mangkukulam at doon na humingi ng tulong para kulamin ang mga padre di pamilya na ayaw magbenta ng lupain. Nakipaglaban sa akin ang mangkukulam na gumawa noong kulam sa ginagamot ko. Malapit ko na siyang matalo pero biglang dumami ang pinanggagalingan ng kanyang puwersa at ako pa ang nabato ng malakas na tigalpo. Kaya tumilapon ako sa dingding namin. Tapos tawa lang ng tawa ang nakasaping mangkukulam roon. Hindi ko na rin sila kaya dahil isang buong pamayanan na sila. At pagkatapos nila akong kausapin at laitin, ay pinatay na nila iyong ginagamot ko. Kaya naman, galit na galit ako sa kanila. Agad akong umalis ng bahay at nagtungo sa pamayanan ng mga aswang. Mga kasama, may bago tayong misyon. Lulusubin natin ang baryo ng mga mangkukulam. Sila naman ngayon ang binayaran ng negosyanteng gahaman para patayin ang mga padre di pamilya ng pamilyang hindi pa nagbebenta ng kanilang lupain. Sabi naman ni Lucas, "Ano ba yan, Julio? Hindi naman masarap ang karne ng mga mangkukulam. Nakita mo ba ang itsura nila? Mukhang mga walang sustansya sa katawan eh. Ang papayat at kulubot pa ang balat." Sabi ko naman, "Ano ba naman kayo? Napakarami nyo pang istak na karne dito, di ba? E kung ayaw nyong kainin ang mga makukulam, edi ibaon na lang natin sa lupa." Sabi naman ni Upong, "Huwag kang ang maarte dyan, Lucas. Kahit naman payat, ay malaki pa rin ang pakinabang natin sa mga laman loob noon.
Pwede na yun. Tsaka, parte pa ito ng kasunduan natin kay Julio. Oo na, nagbibiro lang naman ako eh. Sagot naman ni Lucas, nakakamot-kamot ng ulo niya. Kinagabihan lang din ng araw na iyon ay sumugod ako sa pamayanan ng mga mangkukulam. Sa may likuran ko pinadaan ang mga aswang para akalain ng mga mangkukulam na mag-isa lang akong nagpunta. Hoy! Kayong mga mangkukulam sa pamayanang ito! Itigil niyo na ang pamiminsala sa mga inosenteng tao. Hindi niyo ba alam na wawasakin ng negosyanteng iyon ang kabundukan natin? Kung patuloy niyo siyang tutulungan, ay masisira ang kabundukan natin rito. At hindi malayong pati kayo ay palayasin rito kapag nagustuhan niya ang lugar na ito. May isang matanda naman ang lumabas. Wala kaming pakialam sa kung sino ang inosente o hindi. Hanggat bayad kami, gagawin namin ang kasunduan. Sabi ko naman, wala pala kayong pakialam. E di sige, pwede nyo nang lisanin ang mundong ito. Pagkasabi ko lang noon, ay agad akong nakarinig ng magkakahiwalay na palahaw mula sa loob ng mga kubong naroon. Nakapasok na pala ang mga kasama kong gabunan sa mga kabahayan. Anong ginagawa mo, albularyo? Tanong ng matanda. Ako? May ginagawa? Wala ah. Magkaharap lang tayo dito. Baka ang mga kasama kong gabunan ang may ginagawa sa kaanak nyo. Malamang, binubutas na nila ang sikmura ng mga kaanak nyo sa loob ng pamamahay. Galit na nakatitig sa akin ang matanda. Sabay bato ng pangmalakasang sator. Dahil sa gamit ko na rin noon ang mutya ng supremong gabunan, kaya naman hindi ako tinabla ng sator niya. Ako naman ang gumanti ng tigalpo. Sa lakas noon, dinig ko ang pagkadurog ng kanyang mga buto. At noong bumagsak sa lupa ay wala ng buhay. Tuloy-tuloy ang palahaw sa mga kabahayan na sinasabayan naman ng malalakas na angil ng mga gabunan. Makalipas lang siguro ang 15 minuto. Tahimik na ang paligid. Lumabas mula sa isang bahay si Upong. Julio, umuwi ka na. Tapos na ang misyon mo rito. Hindi mo na kailangan makita pa ang mga susunod na mangyayari. Oo, sige Upong. Maraming salamat sa pagtulong niyo sa amin. Sabi niya naman, hindi pa kami tapos. Bukas may bonus ako sa iyo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Basta, malalaman mo na lang bukas. Umuwi ka na. Wika niya pa. Kaya naman, bumalik na ako sa kakahuyan kung saan ko iniwan ang kabayo ko at umuwi na ako ng bahay. Kinabukasan, pasado 10:00, habang may ginagamot ako, ay dumating ang isang kabaryo namin, si Nestor. Iyong unang lumapit sa akin na humingi ng tulong. Julio, may balita ako sa iyo. Ha? Ano yun? Galing ako sa bayan. Kalat na ang balita roon ng pagkamatay ni Don Ramon. Iyong negosyanteng nangaharas sa atin dito, patay na siya. Wakwak ang liig, pati na ang sikmura. Halos mahirap titigan ang itsura niya eh. Sobrang karumal-dumal at nakakadiri. Julio, salamat ha. Alam kong ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Ha? Sa tingin mo, kaya kong gumawa ng ganoong karumal-dumal na bagay? Hindi ko naman sinasabing ikaw mismo. Pero malaki ang pakiramdam ko na may kinalaman ka sa lahat ng nangyayari. Kaya salamat sa iyo. Uwi ka noon at umalis na. Napailing-iling na lang din ako at naisip ko rin iyong sinabi ni Upong na bonus. Tama ang ginawa niya. Kahit naman nalipol na namin ang mga mangkukulam, ay maghahanap lang uli si Don Ramon ng ibang babayaran para lumipol sa amin ng mga tagapamayanan para tuluyan niya ng maagaw ang aming mga lupain. Magmula nga noon ay bumalik na ang kapayapaan sa lugar namin. Ang mga tagapamayanan naman ng mga aswang
ay patuloy pa rin sa kanilang pamumuhay nang walang ginagambalang mga inosenteng tao. Pinalitan na nila ang batas na ibinigay ko sa kanila na hindi sila kailanman kakain ng tao. Ang ipinalit nila roon ay hindi na sila kailanman kakain ng taong inosente at walang laban. Ibig sabihin, pwede silang dumukot ng mga masasamang loob, gaya ng masasamang rebelde, kriminal at mga tiwaling opisyal upang kanilang gawing pagkain. Patuloy pa rin naman ang pag-aalaga nila ng mga hayop na kanilang ginagawang pagkain. Bali pang special occasion nila, yung mga masasamang loob na nahuhuli nila na gumagawa ng masama sa akto. Hindi na rin ako nakialam pa. Patas naman ang batas nilang iyon. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng masasamang loob sa mundo. Hanggang sa ngayon ay aktibo pa rin ang kanilang pamayanan na kinikilala bilang isang makalumang tribo sa bundok. Nabura na ang haka-haka ng mga tao na mga aswang silang naroon dahil sinanay ko na madalas silang makita ng mga tao na nakikihalubilo sa mga patyanggi at nagtitinda ng mga kung ano-anong produkto. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Naway inyong nagustuhan. Wakas. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.